Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang magbigay ng panibagong reaksyon sa kaganapan dito sa ating bansa, especially sa mga nagiging pahayag ni Senator Erwin Tulfo, kasi napakainit nga ng mga pahayag niya, lalo-lalo na itong mga nagdaang araw at pagkatapos nung isinagawang Senate Blue Ribbon hearing. 'Di ba? Nagbanta nga siya kay Senator Marcoleta pati kay SP Alan Peter Cayetano na kukwelyuhan niya. 'Di ba? Ginagawa niya tong teleserye sa television 'di ba? Na dapat hindi niya ginagawa, 'di ba? Mutual respect pa rin dapat bilang co-senator. Kasi sa totoo lang, sila naman talagang illegitimate diyan. Naayon sa saligang batas ng Pilipinas ang pagkahalal ni Senator Alan bilang Senate President. Hindi nila pwedeng i-disregard yun. Gustong-gusto kasi nilang hawakan yung mga committee para ma-manipulate na naman nila yung ginagawang pagdinig sa BRC at yung gagawing impeachment kay BP Sara. So hindi naman tayo tutol sa sa pagsasagawa ng impeachment, 'di ba? Kasi kahit papano, doon natin mapapatunayan na walang sala si BP Sara. Ngayon, pagdating naman dito sa BRC, kaya pala nila gustong i-manipulate dahil alam nila sa mga sarili nila na babanggitin sila doon. 'Di ba? Yun yung problema nila. Kaya galit na galit to si Erwin Tulfo, nagbanta na naman sa mga kapwa niya senador. So ngayon, pakikinggan natin yung kanyang interview dito kay DZRH. Ayan. So panoorin natin. Po niyan, parin Jerry, flood control, wala naman ho ako masking bulat-latin nila ang records ni Cabral, kung nabigyan ako ng allocation, na records ni Saldico. Wala po, kasi nung pumasok po ako ng Kasi ang problema dyan, sabihin na natin walang records. Late ka na pumasok ng Congress bilang party list. O sabihin na, ang kakatwiran mo kasi, late ka na nga So, hindi ka ba pwedeng pondohan? 'Di ba? Hindi ka ba pwedeng bigyan ng donasyon? Kasi ang pinakamahalaga sa isang politiko yan, nag-i-invest yan sa mga tao, especially ang administrasyon, para magkaroon ng kakampi. Yun yung pinaka-target ng administrasyon para kapag meron silang isasagawang madilim o masamang proyekto, masamang adikain, meron silang kakampi sa loob, 'di ba? Yun yung point doon. Ang pinakamahalaga dyan, nagkaroon ka ng utang na loob. Di ko sinasabing actually nagkaroon kang utang na loob Yung sinasabi ko in general, na kapag tinulungan ka, meron kang utang na loob doon sa taong tumulong sa'yo para maiupo ka bilang isang congressman. Ngayon, nadawit yung pangalan mo sa mga mali-malitang nagkamal ng malalaking pera sa kabanyaman ng Pilipinas. O ngayon, itatanggi nyo, 'di ba? Detalyado yung sinabi ng Marines, pati plate number, pati araw. Kaya nga nasabi nila kahit kunin nyo po yung CCTV, totoo pong nagpunta kami ron Yun lang yung problema mo. Detalyado. Ngayon, aasahan namin na sa padalos-dalos mong pagsasalita sa media, na sinabi mo, iimbitahan mo yung 18 Marines sa Monday, doon tayo magkakaalaman. Di ba? Kaso, ang problema kasi rito, pagdating sa investigasyon ng BRC, magkakaroon ng conflict of interest. 'Di ba? Kasi isa ka sa mga akusado Tapos ikaw ang chairman ng Senate Blue Ribbon. Anong mangyayari doon? Pwede ba yung judge na akusado, siya rin ang maghuhusga doon sa nag-aakusa? Pwede bang mangyari yon? 'Di ba? Isang malaking kalokohan niya. Kaya gustong-gusto nyong hawakan ang mga committee, 'di ba? O kita nyo, sabi nyo ibinakante lahat ng posisyon, walang Senate President. Pero bakit kayo humahanap ng kakampi at pinipilit nyo na i-recognize kayo ng publiko? Kasi alam nyong mali yung ginawa nyo. Pero ba naman? Ang Constitution natin, 1987 Constitution. Ang inilalaban nyo, 1935 Constitution. Pasong-paso na yun. Kaya nga hindi na yun aakma sa panahon natin ngayon dahil, alam mo kung bakit? Na-revise na yun. Binago na yun. Maraming nadagdag, maraming binawas. Binabase yan sa pangangailangan ng taong bayan kung bakit ni-revise ang Constitution 1935 at pinalitan ng 1987 Constitution. Yun ang punto doon.
Congress, nung 19 Congress, kalahati na. Oo. Wala na po. Kaya naibigay na yung mga budget. Number Oo. 2, nung pumasok ko Senado nung kuan, ako po umupo po July po ako umupo June 30 po ako Wala. naupo Oo. Paano ako magkakaroon ng allocation? So wala kang meron po flood akong may control, napakita na mga- kahit anong flood control project, wala ka. Ganun ba, Senator? Wala po akong flood control. Wala po nga po akong infrastructure. Wala po akong infrastructure project. Mm-mm. Wala po akong ni-request. Wala po akong... Ang problema po kasi pag party list ka, wala kang allocation. Kasi saan mo dadalhin yung infrastructure? Kalokohan yan. Ba't si Saldico may allocation? Diba? Kaya, alam mo, maring hindi alam lahat ng taong bayan kung anong trabaho ng isang party list, kung anong ginagawa ng isang congressman, pero hindi lahat hindi nakakaalam. Diba? Kasi ang isipan nyo kumbaga trapo, traditional politician, bobo para sa inyo ang mga mamamayang Pilipino, hindi naiintindihan ang batas. Kaya nung sinabi mong sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Kailan mo pwedeng i-bend ang law? Ikaw ang nagpapatupad ng batas tapos babaluktutin mo. So, kung ikaw may anak ka, pag binaluktot ng anak mo yung sinuutos mo sa kanya na yun ang batas sa bahay nyo, matutuwa ka kaya? 'Di ba? Matutuwa ka kaya? Common sense baluktot na baluktot pagdating sa inyo ang batas. 'Di ba? May district naman po. Kukunin po ng district. Kunwari, Baring Jerry, ako yung tiga Palawan. Tatlo yung congressman namin doon. Ay nako. Sino ba lawyer na ito? Ako kahit naman hindi ako lawyer naiintindihan ko yan Yung sinasabi mo, Erwin, Senator Erwin Tulfo. 'Di ba? Pwede ka magkaroon ng project, nahihilingin mo sa ganto. Pero ang nilagay sa iyo, pondo ng flood control, 'di ba? Ganun 'yun. Ganun yun. O sabihin na natin walang binigay sa'yo kasi nga, hindi ka naman congressman ng 1st District, 2nd District. Ang problema kasi, pinondohan kayo. Yun ang problema dyan. 'Di ba? Ngayon, kaya pala ayaw na ayaw nyong imbitahan ang 18 Marines kasi mababanggit ang pangalan nyo rin. 'Di ba? Yun ang problema. Yun ang pinakamabigat nyong problema, pati pambababae na banggit. Ayun. Dadalhin ko yung kung ako'y congressman, dadalhin ko yung infrastructure doon. Kukunin ng 3rd district o 2nd district o anong district yun. Kaya ang party list po, hindi po nabibigyan po ng allocation. Palusot na naman yan, Erwin. Diyos ko. Diba? Palusot na naman yan. Pagkatapos mong pagbantaan yung mga senador ngayon, ang bait-bait mo sa mata ng tao. Kung nabigyan man, it's because malakas siya or yun talagang Ay, hindi ka ba malakas niyan? Diba? Tinanong mo pa si Boying Remulla. Sabi mo, am I right, Secretary Boying Remulla? Yes, sir. Yes, sir. Diba? Hindi ka pa malakas niyan? Ikaw lang sa history ng Pilipinas ang nagsabi bilang senador ang nagsabi na pwede mong baluktutin ang batas kasi mas mataas ang tao kaysa sa batas. Nga pang negosyo pero hindi wala akong allocation. Nakakahiya kayo bilang senador. Ito ba yung hinalal nyo, taong bayan? Yan, harap-harapan, tahasan sinasabi na sometimes you have to bend the law. So yung constitution natin walang kwenta. Parang sinabi niya na, yung mga kriminal, okay lang yung ginagawa nyo. Okay lang yan. Kasi sometimes you have to bend the law. Sige, okay lang yan, mag-hold up kayo, mag-shabu kayo dyan, mag-addict kayo dyan. Sometimes you have to bend the law kasi. Ganon yun Ganon yung ibig mong sabihin. Kita mo kung paano mo naapektuhan yung structure ng bansa natin sa isang simpleng salita na akala mo, okay, biniyak mo sa gitna yung batas ng Pilipinas. Sa totoo lang yung the word bend the law, airbender ka ba? Ginagawa ka lang katatawanan, pero kung seseryosohin ka, pwede kang matanggal sa posisyon mo. Pwede kang kasuhan sa sinabi mo. Kung seseryosohin ka, paano ka nga kakasuhan? Kakampi mo yung ombudsman. Sige nga, isipin nyo sa mga nanonood sa atin. Tama ba yun? Ang mga pulis nagpapakamatay para maipatupad ang batas. Tapos sasabihin mo sa mga kriminal, di nagkaroon pa sila ng lakas ng loob na sometimes
you have to bend the law. Ganon. Yung senador, late na po akong pumasok at saka yung sinasabi binigay ni Saldico. Lumayas na nga si Saldico ng mga panahon na yun. Very inconsistent. Pero hindi ko na lang Si Tito Soto nga, hinatiran pa sa building niya. Oh, hindi pa campaign yun Tapos sasabihin niyo si Saldico lumayas. Kaya pala ayaw nyo napayagan na magkaroon ng online na pagdinig sa Senado kasi kapag tumistigo si Saldico, tapos ang karir nyo. Diba? Diyan pa lang sa Brave 18, naalog na yung mga tuhod nyo Nag-react na kayo agad Kung tutusin, hindi kayo magre-react agad. Haharapin nyo sila sa proper forum. Hindi yung interview dito, interview dyan, interview dito. Iyak. 'Di ba? Ganon yun. Ganon kadali ang logic. Kita nyo, guilty. Ay, hindi, wala kami niyan. O, hindi kami sangkot diyan. O, kasi, kaya nyo pinipigilan makarating ng BRC ang 18 Marines. Di sila 18 maleta, 18 Marines. Brave 18 Marines. Ayan. Kaya pinipigilan nyo kasi alam nyo, dawit kayo sa nakawan. 'Di ba? Natatakot kayo. Ngayon, kakasuhan nyo, intimidation. isa-isahin yung inconsistencies nila para sagutin na lamang po nila sa korte yung mga Alam mo, kung inconsistent yung 18 Marines natin, ng sambayan ng Pilipino, hindi kayo magpapaliwanag ng napakarami. Hindi kayo magsasabi na kapag ka nag-hearing pa kayo ulit sa Senate Blue Ribbon na illegal yan, kukwelyuhan kayo, bibit-biting ko kayo. Bakit mo tinututulan nyo kung wala kang tinatago? Diba? Ganon kasimple yung logic dyan. consistencies nila. Sa totoo, And so, play natin yung next video na ating tatalakay. Meron kasi tayo ditong isang congressman na nag-react rin doon sa sinabi ng 18 Marines. Nakasama kasi sila sa flood control. Yun ang problema. Ngayon, may sinasabi siya ritong mga kapalpakan na akala niya makakalusot sa atin. Ngayon, gagawa natin to ng reaction video. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit tatanga-tanga tong isang to. Partner, mula sa COMELEC, lipat po tayo sa House of Representatives dahil may ilang mga pinangalanan po. Yung mga, ano tawag na natin? Maleta Boys. Yun ang sinabi ng No, Brave 18 Marines. AFP. Oo, wag na raw tawaging Kasi ang feeling nila nadudungisan. Pero sa totoo lang, hawak ni administrasyon ang AFP, kaya ginawan rin nila ng paraan para hindi matawag na Marines yan. Diba? ex-Marines. ex-Marines. Okay. Makasama po natin si Representative Zia Alonto Adio. Ayun, si Zia Alonto. Ayan. Tignan natin yung pahayag niya. Ng 1st District ng Lanao del Sur at tagapagsalita rin po ng House Impeachment, ng House Prosecutors ito, di ba? Yes. Ng House Impeachment Trial. Good morning po, Kong Zia. Welcome po sa Anong Ganap. Hi, Kong. Good morning. Good morning po. Good morning po, Ma'am Victoria. Good morning, Sir Christian. Good morning po sa inyong mga tagapakinig at taga-subaybay niyong programa. Maraming salamat po, Kong Zia. Sir, so you will be filing, tama po ba, a case against dito sa mga Maleta Boys na nag-allege na kayo daw po ay tumanggap ng maleta na may lamang limpak na pera? Yes. In fact, napag-usapan na namin to with my lawyer. So, Alam mo, para sa akin, kapag ka hindi tinuloy ni Erwin Tulfo yung pag-iimbita sa BRC, makakarating to ng Supreme Court. Real talk to, kasi hindi to pababayaan nila attorney, pati nila Congressman Mike Defensor. Kasi ito ang alas ng taong bayan. 'Di ba? Yan ang alas ng taong bayan dahil yan lang ang testigo. Kung tutuusin, nakakatakot yung ginagawa nila. Biro mo, babanggain mo yung nakaupo administrasyon. Diba? Anytime pwede kang papatay niyan yun yung binabangga mo. Napakadelikado nung ginagawa ng 18 Marines. Kaya sila natawag na Brave 18 Marines. probably in the coming days, no? Tayo kasi matagal na actually ito na lumabas, 'di ba? Yung sa mga few months ago. Pero ito na kasi medyo Ayan, totoo yun. Yung sinasabi niya, matagal na raw na lumalabas. Paano kasi na-manipulate ni Ping Lacson? Diba? Hindi inimbitahan sa Senado. Kaya, hindi sila nagre-react. Diba? Hindi sila nagre-react Kasi pinapasikot-sikot ni Ping Lacson.
'di ba? Kaya lang naman pinilit ng majority 13 nila SP Cayetano na maimbitahan yan. Kaya nagsakripisyo rin si Bato, nakipaghabulan, 'di ba? Nagkaroon ng kaguluhan para makuha ang majority, maimbitahan rin to. Yung 18 Marines na yan. Yan ang purpose niyan. Medyo in-elevate na yung issue na ito sa Senado na alam naman natin, lahat ako, to be honest with you, matagal ko nang ayaw sana patulan to eh. Few months ago nung lumabas. Hindi nyo talaga pinapatulan yan noon kasi protektado kayo. Ngayon lang naman naimbitahan sa Senado yan, kaya niya pinatulan, di ba? O inimbitahan nyo ba yan sa Congress? Hindi naman eh. Ngayon lang yan naimbitahan sa Senado, kaya kayo, nagwelga kayo, nataranta kayo, statement dito, statement doon. Diba? Kanya-kanya kayong dahilan, kanya-kanya kayong lusot. Wala naman kami natanggap eh. Yung listahan nila. Pero this time, I think it deserves the attention that they really want to seek, which is probably having this case. Alam nyo, kayo sa mga nasangkot sa flood control, allegedly pa lang naman eh. Hindi pa sila napapatunayan. Huwag nyong hintahin umabot sa Korte Suprema yan kasi mas lalo kayo mapapaya. Real talk yan. Kasi yan, pero mo umabot ng napakatagal. Ibig sabihin, ilalaban nila yan hanggang sa dulo. Real talk, kahit na sino pa kayo, hindi na takot yung mga yan. Having the issue discussed in the court. Opo. Ano po kaya yung nakikita ninyong rason kung bakit may mga idinamay pong pangalan nitong tinaguriang Maleta Boys? Specifically pa po, yung ilan sa mga yon ay una, part nung bagong majority ngayon sa Senado at yung ilan pa po dito ay part nung mismong prosecution team ng Kamara para sa impeachment trial. Alam nyo, para sa akin sabihin na natin yung sinasabi nila, hindi binanggit yung pangalan ni Villar, ni Loren Legarda. Kasi ang problema, iniimbitahan sila na sila dapat ang magtanong ron. Hindi naman sila pinipigilang itanong yun. Kagaya si Erwin Tulfo, imbis na pumunta doon, anong ginawa? Nagpa-interview pa. Binanggit doon, bakit hindi nila binanggit yung pangalan ni Legarda, ni Villar, ganito ganyan. Kaya ang sagot ni SP Cayetano, hindi ko pa nga nababasa yung affidavit niya, ngayon ko pa lang nakakita yung affidavit niyan. Di sa susunod na hearing, itanong mo, 'di ba? Yun ang tamang sagot. Na walang tinatago, na walang pinapanigan. Ang dugtong pa doon ni SP Cayetano para matest natin yung credibility kung nagsasabi talaga ng totoo yan. I-test niya ni Erwin ang aktual. Siya mismo, malaman niya. 'Di ba? Kaya iniimbitahan sila. Ang problema, sanay na sanay magbendando. Hindi pinapasok ang mga staff sa Senado. Akala mo, sila talaga nakaupo. Illegitimate nga sila eh. Ipinipilit nila yung 1935 Constitution. 1987 na tayo. Diba? Hindi na akma ang ruling ng SC doon. Meron na tayong bagong established na Constitution. Obvious naman anong rason nila? Nakita niyo naman po yung nakita naman po ninyo yung kanilang hearing. Sila walang pinagkaiba doon sa mga presko na ginawa nila nung una. Ang pinagkaiba lang. Okay, tayo nyo ang sabi niya, walang pinagkaiba doon sa mga preskon na una nila. Ibig sabihin kasi, hindi pinapansin pag preskon. 'Di ba? Kasi nga, pinaiimbita ni Senator Marcoleta Kiping Lacson ng Brave 18, ayaw. 'Di ba? Protektado. Ngayon na imbitahan, naalog ang mga tuhod nila. Nag-iyakan agad sa mainstream media. Kanya-kanyang interview na eto pa yung isa, si Redon, nagbigay pa ng peluka at mangga. Akala mo, wait lang kayo kasi hindi pa tapos ang investigasyon. Isang hearing pa lang yun, nangatog ng mga tuhod nyo. Diba? Isa pa lang yun isang pagdinig pa lang yun. Sumugod agad si Alvarez. From Congress to Senate, diba? From Congress to Senate. Ganon ka-effective yung ginawang strategy ng nila SP Alan pati Senator Marcoleta, 'di ba? Kung hindi totoo, hihintay nila yung subpoena ng Senado, 'di ba? Kung hindi totoo, bakit hindi nila hinintay yung subpoena ng Senado? Ibig sabihin, may tinatago, 'di ba? Hindi natin alam kung ano yung tinatago. Doon naman sa part na 'yon, malalaman natin 'yan sa mga susunod pang pagdinig ng BRC, 'di ba? 'Di ba, Senator Erwin, patotohanan mo yung sinasabi mo na iimbitahan mo yung 18 Marines, Mamaya, puro na naman salita yan.
is ang nagtatanong hindi media, ang nagtatanong yung ilang senador lang. So, Yung iilang senador na sinasabi mo, yun ang nagpaalog ng tuhod mo. ano talaga siya? Intended talaga siya para Yes, intended yun na maimbitahan kayong lahat kasi binanggit ng mga testigo na sangkot kayo sa flood control. 'Di ba? Yun yung ano eh. Yun yung kinakatakot nyo, yung mabanggit kayo eh. yun, parang i-distract yung tao. Saan? Saan i-distract? Sa impeachment ni VP Sara? Nag-convene na nga ang Senado eh. Diba? Oh. Anong sinasabi yung i-distract? Hindi naman na-postpone yung ano ni VP Sara. His yung usapan, sirain yung credibility. Anong sisirain sa inyo? Diba? Anong sisirain sa inyo? Kung sangkot talaga kayo, sira na talaga kayo noon pa. Ng mga ilan na mga membro ng prosecution, actually hindi lang prosecution, lahat ng mga na hindi nagpaparot ng naratibo ng kanilang grupo, ibig sabihin yung mga critical na mga Ano bang ibig niyang sabihin? Ang sinasabi niya is parang pinupunterya sila. Kasi pinupunterya si VP Sara, mailihis yung issue. Hindi ganun. Kasi kung gusto ilihis ng nila SP Alan ang issue patungo sa sa flood control, una pa lang siya nakaupong Senate President. Hindi na niya i-convene yung yung VP Sara impeachment, 'di ba? Common sense 'yan, 'di ba? Ang sinasabi lang rito, ang hinihiling ng taong bayan, maimbestigahan rin ang flood control. 'Di ba? Kasi magkano ba ang issue kay VP Sara? 125 million kumpara mo sa trilyong ninakaw sa flood control, 'di ba? Barya lang yung kay VP Sara yung issue dun eh. Vice President Sara, kasama na doon sa listahan. Kasi natatakot kayo kapag hindi na impeach si VP Sara, dumating ang 2027, tapos na ang laban. Di ba sabi rin ni BBM yan na nangangamba siya na kapag hindi na impeach si VP Sara, mababago yung inumpisahan niya. So kung papapansin nyo, yung hearing na yon, wala ngang staff galing sa Senado, wala ngang stenographer, lahat. Tinakot nila lahat eh. Di ba? Oh, binaypas nilang OSAA na dapat OSAA ang may jurisdiction sa loob ng Senado. Bakit nandoon si John Vic Remulla? Biro nyo, nilabag nila ang batas. Merong sariling rules ang Senate, hindi nila sinunod. Ang dami nilang batas na nilabag. Sila lang, yung mga ilan lang senador, pati na rin yung 18 Marines na yon. So kung tatanungin nyo ako, in terms of impartiality, wala talagang impartiality doon. Dahil hindi pabor sa inyo, gano'n. Diba? Kahit na balibalik ta rin yung sitwasyon, yung ginagawa ng nila SP Alan, hindi yun labag sa batas. Kasi sila ang legitimate na mahawak ng BRC. Kaya nga Senate President pa rin si Senator Alan eh. Kinikilala pa rin nila, ayaw lang nila banggitin. Diba? O edi kung sinasabi nyo na illegitimate sila, kasuhan nyo. Mag-file kayo ng kaso, bakit hindi kayo nagkakaso? Kasi alam nyo mali. Diba? Baga parang ang intention talaga doon is para maging may magkaroon ng semblance of legitimacy itong mga Marines na ito, dahil instead na yung ginagawa nila before na puros lang sila presscon, ngayon sa Senado na nila sinasabi yung kanilang mga storya. Yun nga lang, ang karaibahan is ang nagtatanong hindi lang media. Ang nagtatanong na this time is yung mga ilang senador. Opo. Pero sir, kayo, you've never met any of these Maleta boys? Wala, may categorical denial ba kayo na meron kayong involvement with them in any way? Well, yeah, of course, I deny that from the, Tanga na itong media na. Alam mo, bilang media, i-expect mo na i-deny niya yan. Sino ba nga amin? Sige nga, broad television. Sino nga amin? Wala, syempre. 'Di ba? categorically deny, I vehemently deny, hindi ko nga sila makakilala eh. Paano mo makikilala yung mga yan? Di naman congressman yan eh. Oh, di naman congressman yan. Delivery boy lang yan, mga boy utusan. Maaari, Saldi ko kilala niya yan. Tao niya yan. 'Di ba? Oh. Ikaw, kilala mo yan? Hindi mo naman tao yan. Ang kilala mo si Congressman Saldico. Yan, utusan lang yan. So, hindi mo talaga kilala yan. Common sense.
Wala nga akong naano sa kanila. Kaya nga gusto ko nung una, ayaw ko nang pansinin. Sabi ko Ayaw mong pansinin kasi protektado ka ni Senator Ping Lacson. Ayaw imbitahan. Yun lang naman ang hinihiling maimbitahan yan, tapos ang usapan. Kaso, pinahaba-haba ng ilang buwan hanggang umabot ng mag-iisang taon, ngayon na imbitahan, nangalog ang mga tuhod niya. Nukuhan na to. Sabi ko, it's not worth my time. I mean, it's... Yun naman pala, it's not worth your time Bakit mo pinag-aaksaya ng panahon ngayon? Diba? Hintayin mo, isabpina ka. Dapat doon ka nag-react nung sinabpina ka. Ang sasabihin mo lang, nagulat nga ako, kasama ako dyan. Wala akong kaalam-alam. Bakit kailangan mo magpaliwanag agad sa media? Pwede ka na magsabi, no comment, wala akong alam dyan. Kita na lang kami. Pag pinatawag ako, punta ako. Ganun lang yun. Diba? Ganun kasimple kung wala kang kinalaman sa flood control. Kung malinis ang konsensya mo. Kagaya ni Senator Jinggoy. Kung yan ang tatamuhin ko sa pagtatanggol ng prinsipyo ko, so be it, papakulong ako. Diba? Ganun kasimple. Walang tinatago si Senator Jinggoy. Alam natin na confidential sa sarili niya, wala siyang ginagawang masama. Di siya nagnanakaw. Wala siyang insertion sa Senado. Sino ba may insertion dyan? Diba si Mig Zubiri? too absurd to even pay attention to it. Pero ito kasi this time hindi lang yung personal ko na hindi lang personal na issue na ito. Umabot na ito dun sa punto na pati ang Senado nadadrag. Alam mo yun? Alam mo, trabaho ng Senado ang madrag sa mga ganyang sitwasyon kasi kailangan nilang imbestigahan yan. Congressman ka, hindi mo alam yun. Diba? Kailangan nilang imbestigahan niya. Kaya nga may Senate Blue Ribbon. Parang dun mas mismo sa Senado, yung ginagawa nila na itong appearance stunt na to, na it appears na parang meron silang possible airtime na po pwede pa nilang gamitin just to not only discredit individual names in their list, by the way, edited na yung list nila kasi edited na yung list nila. Kasi inisa-isa muna, hindi pa nga tapos Umpisa pa lang yan 'di ba? Iimbitahan pa sila sa Monday. So lahat 'yon malalaman nyo. Tandaan nyo, nag-uumpisa pa lang ang investigasyon. Ililitisin pa yan yung Brave 18 Unang araw pa lang 'yun. Meron pang mga madadagdag dyan. Kaya nga 'di ba, sabi ni Senator Marcoleta, pasabog pa lang yan. Kita mo, nagsisabog kayo. Naihi kayo. O yung isa, si Kong Alvarez, pumunta pa ng Senado. Para sabihin niya, hindi, wala akong alam. Nasaan ang maleta? Baka hanapin ng pamilya ko sa akin. Nang nilabas nila na listahan couple of months ago, ay may mga iba doon na mga pangalan na ngayon ay hindi na nila doon sinali. Kasi Chill ka lang. Unang hearing pa lang yan. Kalma. kasi nga, nakasama na nila, sa grupo nila. Parang Sigurado ka ba? 'Di ba? Tandaan mo, pagdating sa usapang korupsyon, walang kaibigan, walang kasama diyan. 'Di ba? Kita mo si Romualdez. Ang sabi niya, hindi naman ako mastermind Nagmumula yan sa executive. Sino ba nasa executive? Si PBBM. Di raw siya mastermind. Tandaan mo, walang kaibigan kapag makukulong ka. sundo na ata sila. So, ginagamit nila yung institution para merong a sense of legitimacy. Totoo yun. Kasi, katulad yan, papapress con sila sa media, iniintindi ba sila? Naawa sila sa mga kababayan nating nalulunod sa baha. Lumulubog ang bahay sa baha, nagkakaroon ng landslide. Dahil yung pondo pala ng flood control ninanakaw. 'Di ba? Wala ba kayong konsensya? Ang daming namamatay dahil sa pagnanakaw nyo. In general yung sinasabi kong pagnanakaw. Hindi ko sinasabing magnanakaw ka. 'Di ba? Allegedly pa lang na kasama kasi binanggit ka ng Brave 18 Which by the way, ang kala din ng mga tao, kumbaga, ito na yung issue na dapat tutukan. So parang yung motive na talaga nun. Matagal nang tinututukan yan. Nabanggit lang kasi yung pangalan mo kaya natutukan mo rin. It's really to ilihis yung usapan. So I think Ba't ba nauutal ka? Anong meron? 'Di ba? it deserves para sa akin, it deserves some form of I think for the benefit of the people who are now being confused. It also
Walang confuse sa taong bayan. Walang nakukonfuse sa amin. Pinapanood lang namin kayo kasi teleserye kayo dyan. Kanya-kanya kayong pasinungalingan eh. Makaiwas lang sa investigasyon. Di ba? Hinahanap lang namin ang katotohanan. Hindi kami confused. Naghihintay kami ng resulta sa investigasyon. Di ba? Matagal nang hinihintay ng taong bayan yung Brave 18 na ayaw imbitahan ni Senator Ping Lacson. Di ba? Hindi raw need yun. Di ba? A chance for a chance for this for their allegations to be heard in the proper forum, which is the O edi yun, pumunta ka. Sa BRC, o papasabpi na ka, di ba? Punta ka para mapaliwanag mo yung side mo kung hindi ka talaga corrupt, di ba? Course. Ganun lang yun. ganun ko sila bibigyan, kailangan mo na silang bigyan ng pansin eh. Nung una kasi I don't pay any attention to their to their nonsense eh. Pero I think this time kailangan talaga mong bigyan ng pansin dahil it's not only the reputation of individual names that mentioned in their list, but also they're trying to drag the Senate to a point that they're trying to divert their attention of the Senate now, of the real issue now, which is the impeachment court, nasa Senado. So, kailangan talagang bigyan talaga ng pansin itong mga marino na ito. By the way, sinasabi nila hindi na daw sila dapat tawagin na marino kasi sa totoo lang, ang pag marines kasi talagang dignified na mga soldiers yan. Correct. Hindi ko nga alam kung bakit sila, kung totoo na nagbibigay sila ng mga pera at nagpapa-deliver sila ng mga pera, from the act alone, hindi na dapat sila talagang tawaging mga Marines or ex-Marines. O kasi, kaya nyo sinasabi ang binulgar kayo. Ang sinasabi nyo sa Marines kasi, ang Marines kasi, sunod lang sa utos yan. Hindi yan humihindi. Kung ano order yun lang yun. Diba? Ex-Marines nga eh. Hindi na kaya yung ginagawa nyo eh. Lalo-lalo na nung last na nagkabagyo, doon natuklasan ni PBBM. Na may flood control project dito. Ano nangyari? O, kita mo, siya rin ang naglaglag sa sarili niya. Diba? Ex-Marines yan. Ang gampanin niyan, protektahan ang taong bayan. O, sa tingin nyo, pag napakulong ba kayo niyan, sino ang pinoprotektahan niyan? Diba ang taong bayan? Sa kapakinabangan ng taong bayan nyo, maipakulong yung mga sangkot sa flood control. At They don't deserve to be labeled or to be associated Sigurado ka ba? They don't deserve? Diba? with a distinguished institution like the Marines. Hindi mo pwedeng husgahan basta-basta yung mga yan. Hindi nyo alam kung anong pinagdaanan ng mga Marines. Diba? At parang sinasabi din ng Madali nyo kasing sabihin yan dahil congressman kayo, may power kayo, 'di ba? May pera kayo. Ganyan kayo tumingin ng mga tao na nasa baba nyo. Porket kinakalabang kayo, sabihin nyo they don't deserve to be recognized as a soldier. Parang ganun, 'di ba? AFP yung involvement nitong mga Maneta Boys na ito ay nangyari naman na nung kung totoo hindi na sila talaga, part ng Marines. Kung totoo talaga na nagdi-deliver sila ng maleta. Opo. Hindi pa kayo nababahala kung na maka-apekto po yung mga ingay na ganito sa ginagawang paghahanda po, hindi lamang ng Kamara po, kundi pa din po ng Senado sa upcoming nga po na impeachment trial na imbis po nakakatutok tayo sa paghahanda, sa paglalatag ng mga ebidensya, sa paglalatag po ng mga magiging mangyayari sa mismong impeachment trial ay nadadivert po yung attention natin sa pagsagot sa mga isyong ito. Yun naman talagang gusto nila mangyari. Ma-divert yung attention ng tao. Mawala yung focus. Pero sa totoo lang, hindi sila naging successful. Ay talaga, hindi ba? Kaya pala magpa-file ka ng case sa 18 Marines. Galing. Mas lalong maraming nagalit sa kanila. Kayo lang ang nagalit sa kanila. Kami gustong-gusto namin yung ginawa nila. Kasi alam naman ng tao kung ano yung purpose nun eh. Unang-una, makikita mo naman dun talaga sa So, alam ng tao ang purpose nyo, ganon. Gigibay nyo si Sara. Charter change. Ano pa? Flood control ulit, ganon. Asan na yung flood control na sinasabi ni PBBM? Yung ICI na, resulta, partial report, asan? Minakulong ba na mastermind? Sinasabi nyo, kanya-kanya sila? No. Organize yan. Sindikato nga eh. 'Di ba? Lahat sinuhulan para lahat hindi magsasalita. Lahat dawit, 'di ba? Sindikato tawag doon, 'di ba? hearing na yun. Walang impartiality dun eh. Sila lang ang nandun eh. Talagang ginawa lang talaga dun purposely para lang magsalita. Kasi tinakot nyo yung mga empleyado ng Senado. Di ba? Yung mga 18 Marines. Wala. Kasi ang nagtatanong lang sa kanila ilang ng senador. So, ang purpose talaga nun is parang press con. Ang kaibahan lang. Ay, wag nyo itatak sa isipan na parang press con yan. Kung press con yan, hindi ka magsasalita.
sa'yo na rin ang galing na dati sa press con lang sila, hindi na nga namin pinapansin pero ngayon, napunta ang Senado, sabi nyo press con, ba't nyo pinansin? Di ba? Common sense, di ba? Ang talaga, isang nagtatanong sa kanila, this time, hindi yung mga media, na member ng media. Nagtatanong sa kanila, ilalang senador. Ayan, ganyan sila katakot sa ginawa ng 18 Marines. Umpisa pa lang yan first hearing pa lang yan. Nagkanda ngalog-ngalog na yung mga tuhod nila, hindi sila mapalagay kung saan sila susuot, kung paano nila haharapin. 'Di ba? Kanya-kanyang interview sa mainstream media, 'di ba? Nabulabog ba kayo sa ginawa ng 18 Marines? Dati kasi sabi nyo, hindi pinapansin. Syempre press con lang. Ngayon, napunta ng Senado, ngalugan tuhod. 'Di ba? Yan ang sinasabi sa inyo na hindi araw-araw Pasko. Ngayon part na kayo ng investigation, 'di ba? Maraming salamat nga pala sa lahat na tumututok sa ating content sa pagre-react sa mga nangyayari dito sa ating bansa, especially Senado, Kongreso at iba pa. So, wag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating upload. So, magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.